Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na mananatili itong nakatuon sa konkretong hakbang sa foreign policy sa kabila ng mga kontrobersiya at magkakaibang pahayag ng ilang opisyal hinggil sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, bahagi ng ingay ng demokrasya ang mga opinyon ng mga mambabatas, ngunit hindi ito dapat makakaapekto sa diplomatikong gawain ng ahensya. Hindi rin anya siya makikialam sa mga diskusyong ginagawa sa loob ng Kongreso. Sa gitna naman ng panawagan ni Senator Erwin Tulfo ng ceasefire sa maaanghang na palitan ng salita ng Pilipinas at China, iginiit ng DFA na inaasahan nitong kikilos sa isang professional manner ang mga Chinese diplomats sa kanilang mga pahayag tungkol naman sa West Philippine Sea. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, dumadami ang bilang ng mga aplikasyon ng mga nais maisama bilang biktima sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay ng umunoy Crimes Against Humanity. Ayon sa 4 na pahinang dokumento ng ICC Registry na may petsang February 9, isinumite nito sa Pre-Trial Chamber 1 ang 227 na karagdagang aplikasyon na kumakatawan sa 500 aplikante. Ang pagsusumite ay alinsunod sa utos ng Chamber noong January 28, 2026 na ipasa hanggang Pebrero 9 ang lahat ng aplikasyon na natanggap sa loob ng itinakdang deadline. Nauna nang pinayagan ng Korte ang partisipasyon ng kabuuang 39 na biktima ng nasabing kaso. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vice, trending ngayon si megastar Sharon Cuneta matapos itong magbiro sa harap ng Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos na may kaugnayan naman sa politika. At syempre, alamin natin ang buong detalye sa report ni FM Radio correspondent Christian Bascones. Christian! Yes, nako, Cherubim, naging trending o viral itong si megastar matapos itong magbiro o magbigay ng pabirong pahayag si megastar Sharon Cuneta patungkol sa pagpili ng mga katandem sa pagka-vice-presidente ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Ginawa niya ang komento sa kanyang mensahe bago umawit para sa Pangulo at sa unang ginang na Liza Araneta Marcos sa isang gabi ng parangal na idinao sa Maynila. Ayon sa aktres at mga awit, isa lang ang kanyang itinuturing na vice-presidente at ito ang kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan na siya rin kasama niyang dumalo sa nasabing okasyon. Sinundan dito ng pahabol na biro na mali your choice, no? Na nagdulot ng tawanan at masigabong reaksyon mula sa mga panauhin. Matatandaang si Pangilinan ay tumakbong vice-presidente kasama si dating presidential candidate Leni Robredo, ngunit natalo sa halalan ni BP Sara na naging katandem ng Pangulo naman sa ilalim ng unity team. Sa mga sumunod na panahon, naging kapansin-pansin ang pagkakaroon ng lamat sa ugnayan ng dalawang matataas na pinuno na nauwi sa palitan ng matitinding pahayag at sa pagbitiw sa gabinete ni Duterte noong Hunyo. Samantala, sa talumpati naman ng Pangulo sa nasabing pagtitipon, pinasalamatan niya ang mga artista sa kanilang mga mahahalagang ambag sa sining at kulturang Pilipino at binigyang diin na ang galing at pagkakamalikhain ng mga Pilipino ay patuloy na kumikinang hindi lamang sa bansa kundi pati sa pandaigdigang entablado. At yan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Cherubim. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. At iyan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating mga pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.